Hello, magandang araw sa inyong lahat. No, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung walang katapusang rant ni Sir Norman Mangusin sa LTO. Ito yung in-upload niya kahapon eh. Pakinggan natin 'to mga men. Kay Chief Lacanilaw. Total, kinall out mo rin lang naman ako. Idinamay mo pa yung best friend ko si Deo Macalma. Deo, alam mo ba na nandito ako ngayon sa Bintar? Ito si Sir Norman Mangusin, nagvi-video siya diyan dito sa isang lugar na 'to. Nahagip yung plate number nitong nasa likod niya. Nukan ka talaga ng Yung sinungaling. Lacanilaw. Alam mo kung bakit? yung pulang sasakyan na trace na nila ano yon nila attorney Sabi yata. Ewan ko mamaya or as of this recording or tingnan nyo dun sa mga updates kay Food Genius. Mukhang isasabi nila yung buong istorya nito eh. Kasi dito parang ginigiit niya na naman yung plaka niya. Ang hilig niya sa ganyan. Kahit alam mo yung huling-huli na minsan, igigiit niya talaga na yung plaka niya totoo. Ang sinasabi kong peking plaka, anong sinasabi mong peking plaka? Ang sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating, biruin mo ha, sinabi mo pa ngayon dyan na yung plaka ko nasa LTO at hindi ko kinuha. Hmm. Ay tanga, yung sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating sa akin na 4 na taon na, yung isang sasakyan ko yun. Anong sasakyan yun? Isa lang naman ang sasakyan mo, sir. Na hindi pa dumarating. Ang alam ko lang sasakyan mo, unang-una yung Ford E150, di ba? Na ibinigay mo yata yun eh. Pinamigay mo yun eh. Hindi ko alam kung bakit mo pinamigay yun. Pangalawa, yung Porsche na Cayenne, di ba? Kaya lang yon legit yung plaka nun, kulay green yung plaka nun eh, kasi lumang model na ng Porsche yun eh. Tapos ito, wala ka na ibang sasakyan. Talagang pinanindigan mo talaga, ito sasakyan na Ford Expedition ay peke plaka, oh. Tingnan mo nga yan, oh. Peke ba Hindi kasi, sir, no? Hindi ganyan yung lumang plaka mo before eh. plaka niyan? Wait lang ha, hintayin natin hanggang makapunta siya doon sa likod. Oh. O, iikot tayo papunta sa likod. Oh. Bibenta niya na nga daw to eh. Ayan. O, diba, iya sa likod. Pero sir, itong ayan o, ito yung plaka mo na ginagamit before. Ito, improvise ito eh. 'Di ba? Kasi ito modern plate ito. Ang tunay na plaka mo ito, yan, yung ZHA 645. Ito yung luma na binaklas mo. Na ito yung ginagamit mo nung una. Nag-request ka ng bago, malamang bagong plaka yung yung makukuha mo na ganito na. Dahil ni-request mo na yun eh. Yun ang hindi mo pa nakiklaim. Ito, hindi mo ito ginagamit. 'Di ba? Kung makikita mo yung niya, galus-galus na yung kabitan ng tornilyo, 'di ba? Kasi parang pinalitan mo 'yan eh. May video si Good Luck diyan eh. O yung mag-subscribe kayo dito. 'Di ba? Dito Golden Takore pala yung name, sorry. Golden Takore 2.0. Panoorin nyo to 2023, nasa loob pa lang ako ng kulungan nung tinanggalan to ng isang gulong. Diba? Binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong. Eh di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. Diba? Ang tinutukoy mo na walang plaka, yun, yung expedition. Hindi yung isang sasakyan mo. Ito eh. Tama ha? When you say ito, Binasag yung salamin, ng isang gulong. 2023, nasa loob pa lang ako ng kulungan nung tinanggalan to ng isang tinanggalan ito, ibig sabihin, yan lang ang sasakyan mo ngayon eh. Expedition yung tinutukoy mo. Hindi yung isang sasakyan mo pa. Oh. gulong. Binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong.
Eh di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. Ay. 2026 na. 3 taon na. Wala pa yung plaka. O, di ba? Ang tinutukoy mo expedition, hindi yung isang sasakyan mo. Ano yung isang sasakyan mo? Wala ka namang isang sasakyan ngayon eh. Sinungaling talaga to si Sir. Sir naman. Kaya pasalamat ka kay secretary, ASEC secretary. Kay ASEC Lacanlaw na Lacanilaw ba? Whatever. Sorry sir kung ano yung nagkakamali ako sa apelyido mo. 'Di ba? Kahit na anong palusot mo. Hindi mali-mali ka na eh. Ang tinukoy mo, itong expedition yan, wala ka ng ibang sasakyan eh. Tapos sasabihin mo, ang tinutukoy mo yung ibang sasakyan. Dito pa nga lang, booking ka na may 2 uri ka ng plaka dito. Parehas na nasa likod yan ha. May pagpapalit kang tinutukoy. Ano ba, sir? Isang malinis na plaka, yung puti, at isang green. Yung green na luma, yung matatag na republika yan, yung may ni Jose Rizal, monumento ni Jose Rizal. Luma na yan eh. Yung mga ganyang plaka, di ba? Ano ba? Ginagawa naman tayong tanga ni Sir Norman Mangusin. Hindi syempre, maglalagay ho kami ng temporary plate. Di ba? Inadmit mo. Kung ba naman kayong mga taga-LTO, mabilis ang... Tapos ang sabi mo dito. Ano sabi mo dito? Deo, alam mo ba na nandito ako ngayon sa Bintar? Nuknukan ka talaga ng sinungaling. Lacanilaw. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi kong peking plaka, anong sinasabi mong peking plaka? Ang sinasabi kong plaka, Nagkamali siya ang sinasabi kong peking plaka. Biglang kinat niya, inedit niya, tamo. anong sinasabi mong kanilaw? Alam mo kung bakit? Ang sinasabi kong peking plaka, Nadudulas-dulas. anong sinasabi mong peking plaka? Ang sinasabi kong plaka, Diyos ko. ang sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating, biruin mo sinabi mo pa ngayon dyan na yung plaka ko nasa LTO at hindi ko kinuha. Ay tanga, yung sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating sa akin na 4 na taon na, yung isang sasakyan ko yun. Talagang Sabi mo nga dito, 3 taon eh. Hindi, wag na tayo mag-bullshitan. Hindi naman talaga nawala itong plaka mo na to. Pinalabas mong nawala yung plaka mo para makakuha ka ng ganitong plaka, pero ang tagal ma-release. Kaya ang ginawa mo, nag-improvise ka ng ganitong plaka. 'Di ba? Hindi mo inaasahan, na-release na pala itong pinagawa nyo. Hindi mo na lang kiniklaim. Si Sir Norman Mangusin naman eh. servisyo nyo, di sana yung plaka namin. Maglalagay ho kami ng temporary plate. Kung ba naman kayong mga taga-LTO, malagay kayo. Di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. 2026 na. 3 taon na. Dito 3 taon, doon sa 4 na taon. Wala pa yung plaka. Di syempre, maglalagay ho kami ng temporary plate. Kung ba naman kayong mga taga-LTO, mabilis ang servisyo nyo, di sana yung plaka namin nakakabit yan. Ito doon, temporary plate. Tinanggal yung plaka. Kay Chip Lacanilaw. Total, kinall out mo rin lang naman ako. Idinamay mo pa yung best friend ko si Deo Macalma. Deo, alam mo ba na nandito ako ngayon sa Bintar? Nuknukan ka talaga ng sinungaling. Lacanilaw. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi kong peking plaka, anong sinasabi mong peking plaka? Ang sinasabi kong plaka na hindi pa dumarating, biruin mo sinabi mo pa ngayon dyan na yung plaka ko nasa LTO at hindi ko kinuha. Na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Di ba? Ito yung peke.
Kasi nagpagawa ka nga para mapalitan yung green. Pinalabas mong nawawala. Ay, tanga. Kasi gusto mo magkaroon ng bagong plaka. Sabi kong plaka na hindi pa dumarating sa akin na 4 na taon na, yung isang sasakyan ko yun. Nung tinanggalan to ng isang gulong, binasag yung salamin, tinanggal yung plaka, ninakaw isang gulong. Eh di syempre, anong gagawin mo? Hihingi ka ng plaka. Talagang pinanindigan mo talaga, ito sasakyan ng Port Expedition ay peke plaka. Oh, tingnan mo nga yan. Oh, peke ba plaka Wala yan? na, huli na. Huli na ang ano men. 'Di ba? Ibabalik mo na yung totoong plaka. 'Di ba? Napicturean na eh. Nakunan ka na ng video eh. Na iba yung plakang ginagamit mo eh, 'di ba? Oh. O, iikot tayo papunta sa likod. Oh. Oh. Ayan. Peke ba plaka niyan? Ang sinasabi ko sa LTO, yung plaka nung isa sa sasakyan ko, Ano yung isang sasakyan mo nga? ngayon wala pa, 4 na taon na. Paano mo naman nasabing peke plaka nito? Eh talagang pinanindigan mo na ng peke ang plaka, kaya hinahamong kita eh. Na pumunta ka sa bahay ko at patunayan mong peke yung plaka nito. At pag hindi mo na patunayan, ano nga gagawin ko sa'yo? Sinira mo na yung pangalan ko dyan sa buong Pilipinas. Ano gagawin ko? Palo ko la sa ulo mong kalbo tong plaka ko. Oh. Grabe siya magsalita, no? 'Di ba? Maswerte ka na nga sinabi na hindi papatol sa iyo, men eh. Wala, nasasarapan siya doon eh. Pag alam niyang hindi papatol sa kanya, ano eh, mas ano to si Sir Norman Mangusin, mas agresibo eh. Shout out sa'yo, best friend. Deo Makarma. Oh, talaga namang ang galing eh. Oh, andito ako sa Bintar ngayon. Oh, nakikita mo ba tong lugar na to? Hindi namin pinapatulad. Saka ano po ako animal advocate po ako Yung pong mga, sa amin sa Batangas, yung pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Hindi ako pumapatol sa Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. Asek Marcos Lacanilaw, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. At Tapos ito pa, meron pa isa dito. Ito. Yun yung live niya, no? Pakinggan natin. Oh. Akala nyo, hindi ako magla-live ha? Parang ano na siya, no? Hindi na, alam mo yon yung parang wala na siyang katahimikan. Parang lagi siyang on the run na hindi mo maintindihan. 'Di ba? Akala nyo lang yon. Ay maraming nauulaga sa maling akala. Ba? Akalain mo nga naman tong si LTO Chip Lacanilo. Yun na naman ang topic. Diba? Namimiss ka na daw ni Makagago, man. Si Makagago naman. Marami daw ako violation, nagdadrive daw ako ng overspeeding, nasa labas daw ng subdivision yung aking hindi nag-seatbelt. Digat sinabi ko na, nakakalimutan ko pag seatbelt. Hindi, ang sabi mo, may sinabi ba itong nakalimutan niya mag-seatbelt? Ang sabi mo, nasa loob ka ng subdivision. Pero pag lalabas ka, magsi-seatbelt ka. Nakakatamad na ng kalkalin, pero 'di ba sa ilang ulit niya na sinasabi yon yung dinadahilan niya. Tingnan mo, nagbabago na naman si Sir Norman Mangusin. Ang sabi mo, sir, pag nasa loob ka ng subdivision, hindi ka talaga nagsi-seatbelt. Paglabas mo, saka ka nagsi-seatbelt. Tapos ngayon, aaminin mo na nakakalimutan mo mag-seatbelt. Ano ba? Abay, di ba sakop pa rin ng Las Piñas yun? Ano ngayon kung sakop ng Las Piñas, hindi ka nga nag-seatbelt? Ano ba?
Hindi ko na gigets. Ano yung pinupunto na naman ni Sir Norman Mangusin dito? Akalain mo nga naman tong si LTO Chief Lacanilaw marami daw ako violation, nagdadrive daw ako ng overspeeding, nasa labas daw ng subdivision yung aking hindi nag-seatbelt. Digat sinabi ko na, nakakalimutan ko pag seatbelt. Abay, di ba isa ko pa rin ang Las Piñas yun? O anong ano nun? O bawal? Anong mali doon? Paglabas mo lang ng BF, shout out, sabi ni Chas Marco. Di ba? Inamin ko na, na-revoke ko na nga yung lisensya ko eh. Bakit dati pinoprotesta mo pa ngayon aamin ka na? Paano yung mga pinaglaban mo da? Tsaka tumigil naman na si Lacanilaw, na-interview lang siya. Once lang nagsalita si Asek. After nun, hindi na. Tapos ngayon, biglang magmamaniobra ka, kokontrahin mo yung dati mong sinabi, sir. Babanat ka na naman ng maraming violation at ako raw ay nagmamaneho ng overspeeding kung ano-ano. Ba? Abay, talagang chismoso pala ito. Ikaw pala ay kung ang gagawin mong basihan, Asek Lacanilaw, kung ang gagawin mong basihan ng pagsuspindi ng lisensya ay ang mga video na mga nakalipas na panahon, ibig sabihin nun, chismis ang lakat to. Hindi Porket ba, so meaning yung mga nakakapture ng CCTV sa isang pangyayari na naganap ng nakaraan, so chismis na yon. Pag video ng nakaraan, record yun ng ginawa mong violation 'Di ba? Yung kay Cherry White nga, just imagine, Sir Norman Mangusin si Cherry White last year pa yung nagmamaneho siya na nakaganon. Yung nakataas ang paa niya. Nagpaliwanag siya sa LTO Umano na lang siya sa proseso Kasi sila Cherry White, sila Josh Mojica, ginagalang yung mga sangay ng gobyerno, yung mga opisina, yung mga tanggapan ng gobyerno. 'Di ba? Kasi may kinatatakutan sila na authority. Hindi katulad mo, Ano ba? Pwede ba idahilan yon? So meaning pag may kahit nga yung sa NCAP, 'di ba? So pag na-capture ka nun, nakaraang panahon na yon, hindi ba pwedeng Kaya hindi ko nagigets din yung yung nagtatanggol dito Sabi ng mga nagtatanggol dito, dapat huhulihin on the spot. May paglabag na nga na na-capture recorded 'Di ba? Kailangan huli. So meaning, lahat pwede mong gawin. Pwede mong gawin lahat ng, kasi may nagtatanggol na ganun, believe it or not, may nagtatanggol na ganun May nag-comment sa akin na, na, dapat daw, unfair naman daw yon, dapat pag hinuhuli, dapat on the spot daw, nahulihin. Wag daw yung, galing lang sa video. Unang-una, kung maiintindihan nyo, hindi naman tanga yung mga taga-LTO 'Di ba? At saka yung video na yun, proof yun na may ginawa silang mali. Kasi kung ganyan na magiging logic natin, na kailangan on the spot hulihin, maraming gagawa niya na kagaguhan, na vivideohan, tapos, hindi tayo mahuhuli kasi hindi naman tayo on the spot na mahuhuli. 'Di ba? Ang piniprevent kasi doon may gumaya. Yun kasi ang piniprevent doon. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hinuhuli kahit past videos na. Hindi naman na-expire ang kasalanan Katulad ng iniisip ni Sir Norman Mangusin na yung mga nakaraang panahon daw. So meaning yung recorded na pagkakamali mo doon, walang bearing yon. So, ang gagawin na lang pala natin, gumawa tayo ng katarantaduhan, i-video natin. Siguro,
i-post na lang natin after 6 months, di ba? Para hindi tayo magiging liable. Ano ba? Oo, dapat pala, ang gawin mo, tutukan mo lahat ng internet at lahat ng driver na nagla-live. Pati yung kanilang mga nakalipas na panahon na mga live, tutukan mo at i-revoke mo din ang lisensya. Hindi, ano yun eh, ang nangyari kasi sa'yo, sir, may panawagan kasi. 'Di ba? Pero I'm so sure, hindi lang naman sa'yo nangyari yan eh. Kasi kadalasan yung mga katulad ni Josh Mohicano, nag-viral kasi yun. Pati yung mga, hindi naman purkit sa sikat, bakit yung nagda-drive na bata, hindi naman sikat yun, napatawag ng LTO. Kasi, ano eh, maraming nagsuplong dun eh. Pero partially correct ka naman, ano, lahat ng navivideohan or nagla-live na, ano, dapat hulihin. Now, ang tanong kasi noon, kung yun ay itatag lahat ng tao, I'm so sure aanuhin ng LTO yun. Nagkataon lang na yung sa'yo, marami nagtag. Diba? Lahat ng video sa may violation, pwede naman yun na yung sinasabi mo. Basta makakarating lang sa LTO. Diba? May nagsumbong kasi. Kaya nga, diba, nananawagan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na yung kay Sec Dizon, ano, nasa DPWH siya ngayon, na pag may nakita kayo na nagro-road reblocking, videohan nyo, yung maayos pa yung kalsada, winawasak na agad. Kasi hindi naman nila mamomonitor talaga lahat yan eh. Kailangan din ng tulong ng tao. At sad to say, kasama yung video mo sa pinagtulungan ng mga tao na i-report. Kaya ka napansin. Ano ba, sir? Diba? Eh, yung mga nakalipas na panahon eh. Alam mo, sa pagdadrive, may seatbelt, walang seatbelt, beating the red light, iyan ay mapaparusahan kapag nahuli. Ganyan dito sa atin sa Pilipinas. Alam mo, ASEC, lagyan mo ng konting substance yung pinagsasasabi mo. Lagyan mo ng konting sustansya. Asik naman kasi. Palampasin nyo na to. Anyway, bahala kayo dyan mga men. Ano. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.